Good morning, DJ Chacha. Good morning, Maricel. At Good morning po. umaga sa ating kababayan. Salamat po sa panahon ngayong umaga, attorney. So ito nga po pinag-uusapan ngayon, ito pong hakbang ng House Justice Committee kung saan ipinasabi na po itong salin ni VP Sara mula po sa Office of the Ombudsman bilang bahagi pa rin po nitong impeachment proceedings. Pero may mga nagsasabi na parang legally hindi daw dapat ginawa iyon. Bilang isang constitutional law expert, attorney, para po sa inyo, may limitasyon nga po ba itong kapangyarihan ng Kamara, ng House Justice Committee? Kung meron man, hanggang saan lang po sila? O di kaya, hindi naman po ba sila lumalampas sa kanilang mandato? Malinaw naman sa poder ng mga mambabatas kung nagtasagawa sila ng pagdinig o investigasyon kagaya nitong impeachment case. Meron naman silang plenary power na magsubpina ng mga dokumento. So sa tingin ko, hindi naman lampas itong dokumentong salin na ito ay material and relevant ika nga dun sa alegasyon na korupsyon. Kasi nga, kinakailangan pakita mo na nakinabang yung presidente. Ang isang batayan dyan, kung yung kanyang paglago ng kanyang ari-arian o kayamanan, disproportionate dun sa kanyang sweldo o kaya din sa kanyang legitimate businesses. Pangalawa, mas importante ito, DJ Tatsa, malinaw kasi sa ating Constitution, Article 11, Section 17, na yung salin in the cases of the President, Vice President, members ng Cabinet, Congress, Supreme Court, at Constitutional Commission, yung mga matataas na opisyal hanggang mga general, yung declaration ng salin shall be disclosed to the public in a manner provided for by law. So hindi lang yan para sa Kamara. Sa katunayan nga, ang letter of the Constitution and the provisions of the RA 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, malinaw naman na ito ay isa sa publiko. They are public documents. So, hindi nga dapat kinakailangan pa na tingin yan eh. Obligasyon dapat yan, yung custodian ng mga salin na isupubliko itong salin ng mga matataas na opisyal. So, sa tingin ko yan ang mas importante at general provision ng Constitution. Hindi lang ho batas yan, Constitution na mismo. So, sa tingin natin, nasa poder pa rin ng Kongreso na i-request ang kopya nito sa Ombudsman at tama lang naman at nararapat lang naman itong Ombudsman ibigay niya. Hindi rin niya pwedeng ipagkait ito dun sa mga partido o mamamayan o opisyal na gobyerno who are legitimately requesting for a copy ng salin. Oo. Attorney, so sa madaling salita, wala pong nilalabag ang Kamara sa pagsabina nila nitong salin ni VP Sara Duterte. Nabanggit nyo rin po na actually trabaho nga ng tagapagtago o ng ombudsman mismo na isa publiko itong salin records, hindi lang ni VP Sara, maging ng ibang opisyales ng gobyerno. Ngayon, kung kasama po ito sa evidence gathering power ng Kamara, throughout the entire process na pinanonood nyo po itong pagsisimula ng impeachment proceedings ni VP Sara, sa tingin nyo po ni isa, wala naman pong nalabag ang Kamara? Kumbaga on paper, wala pong makikita na kahit anong mali na pwedeng idulog sa Korte Suprema ng kampo ng Vice Presidente? So far, binabantayan din natin yan. Interested din tayo dyan sapagkat nga nagkaroon na tayo ng unfortunate incident na kung saan nakialam ang Supreme Court. Kung maalala natin yung hearing na dapat sa Senado, pinakialaman ng Supreme Court at yung decision na yan ay much criticized. It's one of the most criticized decision ng Supreme Court na mali sa tingin ng nakakaraming legal experts at there was judicial overreach. So, binabantayan natin ngayon ang Kamara. Baka lang pagkamali na naman at nadidelay na naman yung proseso ng impeachment. Mm-mm. So far naman, they have learned their lesson at ingat na ingat sila. Ingat na ingat sila. Kasi nga, yung letter and intent of the Constitution, pagdating sana sa impeachment, yung forthwith, yung
mabilisan para kung sakaling not guilty yung nasasakdal na mataas na opisyal, mawawala yung bahid sa kanya at matino siyang manunungkulan. At kung guilty naman, matatanggal siya kaagad para hindi na lumala yung damage na ginagawa niya sa pamahalaan. So that's the essence. So mukhang so far ingat na ingat naman sila at wala tayong nakikita sa ngayon na legitimate o valid reason o issue na kailangang idulog pa sa Supreme Court at baka makialam na naman ang Supreme Court. Attorney, pag sinabi natin na SALN, kasama po ba sa pupwedeng tignan ng ombudsman yung mga private bank accounts ng isang halal na opisyal? Hindi ho. Unless there is a criminal complaint. Yun. Malinaw din ho yan dun sa ombudsman law at saka dun sa constitutional provision ang ombudsman. Same article yan, yung Article 11, Accountability of Public Officials sa ombudsman. May poder din ang ombudsman na magsumpina in relation to a criminal case or a graft case filed before the ombudsman. Sa pagbanda ho naman ng mga legislators, kung sa tingin nila relevant and material yan, maaari din nilang i-request yan. So, kasi nga, the general rule is meron tayong bank secrecy law. At isa yan sa mga pinakamahigpit ng bank secrecy law sa buong mundo At ginagamit yan ng maraming mga tiwaling opisyal na depensa. Hanggang ngayon, hindi pa nababago ang makalumang batas na yan na outdated na. So, nandyan pa rin yan. So, hindi basta-basta mabubuksan ng bank accounts. So, kailangan malinaw ang poder. So far, malinaw din naman ang poder ng ombudsman kung sakasakali may kaso sa kanya o kaya sa House dun sa hearing nila. Kasi kinakailangan malaman nila lahat ng makita mga dokumento para makapagpasya sila kung itutuloy ba nila yung kaso, iangat ba o dadalhin ba sa Senado o hindi na. Oo. So, definitely, dahil pinapasabina nila, malamang relevant ito dito sa nakahaing impeachment complaints kay VP Sara sa Kamara. Pero attorney, yung sinasabi niyo po kanina, for private banks, hindi pwede kasi may bank secrecy law. Pero kung relevant at i-request ito ng Kamara, posible pong masilip? Ganun po ba yun? Pwede naman. Pwede naman. Kasi yung subpoena power kasi ng Congreso plenary yan Yung subpoena power din ng ombudsman, malinaw sa Constitution saka sa ombudsman law yan. So, ito nga yung palaging diskusyon na yung palaging depensa ng mga pinaghihinalaang nagnanakaw sa kaban ng bayan yung bank secrecy law. At hindi rin natin naaasahan yung mga ating mga mababatas na silang mangungunang baguhin yan. Tama. Kagaya ng ibang napakaraming bansa, halos buong mundo na. Very liberal sila dyan. Parang open books yan. Pero sa atin, ganun pa rin Marami ng mga panawagan at panukala at pag-aaral na dapat yan luwagan. So far, ang ating Kongreso, hindi pa rin nila ginagawa yan. Tingin ng iba, dahil nga sila nakikinabang sa tagong yaman. Oo, kasi paano naman nila maipapasa yun o babaguhin yung batas na yun kung baka pati sila may tinatago din. Pero Attorney Domingo, kung sakali man magsabi ang Kamara na maging yung private banks kailangan din para sa evidence gathering nila, gaano katagal para sa isang bank institution yung pagbibigay ng records na iyan? May precedent na po ba to in the past? Mabilis lang. Kung maalala nyo yung mga nakaraang impeachment, yung impeachment ni President Era Estrada, di ba sinumpina din yung kanyang bangko, yung envelope na ginala nila. Hindi na nga umabot sa pagbubukas nun kasi nag-walk out tapos na people power na yung dating President Estrada. So, every now and then, dun sa mga high-profile graft cases, yan pa rin ang paulit-ulit na diskusyon at issue. Pero meron namang precedent na hindi naman absolute yung bank secrecy. As a matter of fact,
ang isang exception dyan kung may valid court order o an order coming from an authorized official of government. So pagdating sa impeachment, sa plenary powers ng Congress, investigation, sa tingin natin, kasama yan. Kasi yung power na yan, hindi lang sa batas, nasa konstitusyon. Itong bank secrecy law, batas lang yan. Ganun din yung poder ng ombudsman. So sa ating paningin, kung titimbangin, mukhang mas matindi o mas fundamental yung basehan ng poder ng mga pagsusumbina ng ombudsman o kaya ng mga kongresista. So, In relation, I repeat, it has to be in relation to an ongoing investigation or a case. So, Attorney Domingo, paano mangyayari? The one who will request is ombudsman kung sakali man private bank records. And as of now, kung hindi man i-request yun, ano lang ang pwedeng ipresenta ng ombudsman sa Kamara? Well, yung SALN, gaya na nabanggit ko na, hindi nga kailangan tingin Oo, kailangan open book yun. Oo, disclose publicly, hindi lang sa ombudsman, hindi lang sa mga Kamara, pero mga congressman. Pero maganda na rin na there was a formal request para wala namang para malinaw at mas limited to that only so far. Attorney, magandang umaga po, si Maricel po ito. Balikan ko po yung sinasabi ninyo ngayon lamang na obligasyon ng custodian na isa publiko yung SALN ng isang opisyal. Alam po natin na nabago naman to nung time ng Duterte administration. Pero ano pong ibig ninyong sabihin dito? Because I recall, nung panahon ni Pinoy, automatic, pagkasubmit ng SALN, namimigay sila ng kopya ng SALN ng mga official sa media to publish everything. Ganito po ba yung ating expectations at yung sinasabi sa batas? Well, yung ginawa ni Pinoy noon at mga iba pa, no, na walang pinatago, edi ilabas lahat yan. Maganda yun. Yun ang ideal sana. Pero ang sinasabi ng batas, sa ayaw at gusto nila, yung mga matatas na opisyal, no? Ito yung nabanggit ko kanina, presidente hanggang dun sa mga Supreme Court Justices, Kabinete, Kongreso, Commission, Constitutional Commission officials at mga general, ang obligasyon ng custodian na ipakita ito sa publiko. So, sa ayaw at gusto nila, ibibigay. Ang ano lang dyan, it should be in a manner provided by law. So yung ombudsman, meron na siyang mga rules tungkol dyan. Ang problema natin ngayon, siguro nagtataka kayo, yung Kongreso kasi, noong 2019, nagpasa ng House Resolution na curtailing and making it highly impossible for media and any ordinary citizen na makakuha ng salin ng mga kongresista at mga senador. Okay. Ganon din ang Supreme Court. Mas maaga pa, 2012, nagkaroon na ng Supreme Court administrative order na limiting. Biruin mo, kinakailangan pang desisyonan ng Supreme Court and bank. Yung request. Ganon din sa Kamara, kung maalala nyo, kinakailangan yung plenary majority vote to allow it. So, sa tingin ng marami, tayong mga proponent for transparency, that is those rules are clear violation of the constitutional mandate. Kaya, maganda nga, it is a very refreshing development na itong bagong ombudsman, kaagad kinancel niya yung ginawa din ng nakarang ombudsman Martires na pinahirapan yung pagkuha ng salin. So ngayon, mas open itong si Ombudsman Remulla, kaya mabilis ang proseso. So sana ganon ang gagawin ng lahat. Pero sana ganon. At hindi na i-frustrate yung transparency mechanism and accountability mechanism na inherent sana sa SALN. So nagawa nila sa ombudsman, binaliktad yung utos ni dating ombudsman Martires. Pero yung sinasabi po ninyong House Resolution nung 2019, anong pwedeng gawing paraan dyan? Kasi alam natin, especially now, ang daming mga congressman, lawmakers na involved dun sa mga issues ng anomalies. Paano yan? Well, dapat patuloy natin inabatikos yan. Lalo na kayong mga media kasi kayo yung very active at saka part of your agenda, yung ethics and purpose, yung
to hold the people in power accountable. Pero dahil sa House resolution na yan, sponsored by former President Arroyo and 10 other congressmen, at inapprove naman ng Kamara, talagang pinahirapan nila. Pwede pa nga mag-object yung congressman na concerned, magko-comment, ganyan. When in fact, the Constitution, so kinakailangan patikusin natin, mag-advocate tayo. At wag lang sa legislative branch, sa Supreme Court din, malala din kalagayan doon. At palagi sana natin kino-compare itong secrecy and restriction na binibigay ng Supreme Court sa kanilang mga sariling SALN at sa mga kongresista dito sa magandang polisiya ng bagong ombudsman na ibibigay niya, ilalahad niya. The best really is yung example ng nakaraang administrasyon ng Pinoy administration na voluntaryo na lang. At meron naman tayong ilang mga mambabatas. Diba? So far, I think the Senate, si Senator Montiveros at si Senator Robin Hood Padilla. So sana ganun. Kung wala naman silang sinatago, wala ka dapat alalahanin. Diba? It should be part of your public duty or as a public official to be transparent and accountable. Nandun yan lahat sa konstitusyon Pero pinapahirapan ng media, pinapahirapan tayo. Ang daming mga requirements at napakamahal pa. Yung proseso matagal at mahal pa yung babayaran mo. And contrary to the spirit and intent of the Constitution. Napaka-ironic dahil nung panahon din na yun, isinulong yung freedom of information, hindi ba, attorney? Oo, nagkaroon. Well, di ba pinupuri pa noon yung dating Presidente Duterte, sabi niya, ang executive order niya, freedom of information daw. Pero yung mga inappoint ng ombudsman, doble naman ng bawi. Restrict niya masyado, di ba? Una, sinabi niya, hindi muna kami maglalabas kasi binabago namin yung patakaran. Nung naglabas ng patakaran, halos hindi ka na makakuha. So, at yun ang isang legacy niya. Hindi lang siya naging inutil, kundi very retrogressive pa yung kanyang ginawa. Ako po, attorney, bilang mamamahayag, suportado ko talaga yung transparency, especially doon sa assets ng mga government officials para siguradong wala talagang kapalpakan at ninanakaw na yaman. So naiintindihan ko po yung dapat na mag-ingay at ipanawagan dito sa mga kongresista, sa mga opisyal ng Supreme Court na pakita nyo naman kung gaano kayo kayaman. Pero meron po ba tayong ibang legal options considering na itong mga taong to yung may hawak ng batas? Well, meron pa naman, di ba? Halimbawa, yung forfeiture of ill-gotten wealth. Hindi yan ginagamit ng gobyerno So far, very limited. That's only a civil case. At the evidence required is only preponderance of evidence. At maaari mong kukunin, ipapasubpina through the court yung mga income tax return, mga income statement, at yung mga ownership documents nung sinasakdal mo o pinagsisinalaan mo may ill-gotten wealth or unexplained wealth official. Hindi ginagamit yan So far, ang ginagamit natin, impeachment, highly politicized, o kaya yung anti-graft case na nakikita naman natin, kahit proactive at gangko yung ombudsman, pagdating sa Sandigan Bayan, Supreme Court, Court of Appeals, o RTC, depende sa rango nung nasasakdal, natetengka doon. Technical. Yun ang So, we hope that yung maging creative naman ng gobyerno kung seryoso sila, nagamitin lahat yung available avenues na nababanggit nyo. Isa yun na pwede sana yung forfeiture of ill-gotten wealth. Okay. Sir, balikan ko lamang yung dito sa impeachment ni VP Sara dahil ang ipinupunto po ng kanilang kampo following itong pagsasabpina ng mga congressman ng mga dokumento to prove yung nangyayari kay VP Sara o accusations kay VP Sara, parang lumalabas daw na fishing expedition ito. Nauna muna yung accusations bago sila maghihimay-himay at maghahanap ng ebidensya. Well, bilang isang practicing lawyer at marami na rin tayo nakita ng mga examples na ganyan na kung wala kang matinong depensa, mga technicalidad, mga avoidance tactics ang gagawin mo. Yung mga ganyan fishing expedition.
ang mas maintindihan ng tricycle driver at masang Pilipino, kung wala kang kasalanan, bakit mo itago? Ganun lang dapat yan posible. But of course, we respect yung mga abogado nagsasabi ng yan. But hindi ho naman totoo na walang kaibi-ebidensya. Nakita na natin yung iba yung mga pag-aamin, mga affidavit, pag-aamin mismo ng mga nabigyan ng pera, yung mga resibo na wala namang tao na ganun, na ginalang na ganun, at saka yung mga certification na pinapalabas, ginamit nila doon, pero hindi naman pala. So, marami na lumalabas. So, hindi ho naman totally fishing expedition. Plus, even in ordinary criminal cases, kung during the course of the trial or investigation, merong nakikitang relevant and material evidence, the court or the prosecutor has the power to look into these documents. The court can order the production of these documents. So, ganun lang ang nangyayari so far ngayon. So, with all due respect to them, kaibigan natin yung iba dyan, for us, keen observers of procedures in impeachment criminal, it only betrays kung minsan, dapat ingat din sila sa ganyan stance. Kasi, it betrays also na mukhang wala kang matinding depensa, kaya sa technicality ka na o sa procedural defects ka na focus. Isa pa They can prove us wrong, but ganun kasi ang tingin ng nakakaintindi mga abogado. Opo. Isa pa po, gagamitin ko lamang po yung argumento ni dating Ombudsman Martires na ang paglalabas daw po kasi ng mga SALN na kagaya nito, pwedeng magamit kahit ng media para sirain yung isang government officials. So paano po natin ito papaliwan? Well, yung akala niya at yung ganyang pag-iisip, malinaw na palusot lang yan. Kasi nga, ang linaw ng provision ng Constitution, transparency, accountability, pag-SALN ka, at dun sa matataas na opisyal, isa publiko yan, public record. So, ang linaw ko niya, yung mga possibility, yan yung mga argumentong palusot. At kung sakasakali, assuming may ganyan, merong ibang remedies Filean mo ng libel, kung hindi totoo yung media, di ba? Pwede mo siyang i-complain sa unethical conduct sa inyong grupo kasi meron naman kayong mechanism for discipline and correction. Pwede ka rin mag-file ng damage suit. So, merong available remedies na more expeditious kesa yung blanket na wag na lang nating ilabas. Ganun yung kagaya din sa argumento ng iba na kasi pag makita yung aming SALN, pagka kidnapin kami o nakawan kami. Di ba, government officials are supposed not to enrich themselves, to live a modest life. So, hindi naman sila exception. Kung wala kang ninakaw, hindi mo lang makikita sa'yo anong rokol na pin sa'yo, di ba? Pero kung marami ka, yung kinakatakutan. Plus, sa totoo lang, yung mga big time sa gobyerno, ang katutag naman baligan ng mga yan di ba? May mga Dami. police na security escort. So, kalukuhan yung mga rason na yan. Palusot lang niya yan and that has been discredited. It's very sad that an ombudsman who's supposed to be the number one promoter of transparency and accountability, siya pa yung nangungunang tikilin. Attorney Domingo, curious ako kasi ngayon ang nakaupo, appointee ng Pangulong Marcos Jr., Ombudsman Boying Remulla. Ano kaya ang posibleng mangyari ngayon kung ang nakaupo pa ay si Martires? Magbabanggaan ngayon ng Kamara at saka Ombudsman kasi kilala naman natin na parang mas panig sa Duterte, di ba? Ang nakaraang Martires, appointee yan ng dating Pangulo. Kung ang pagkakataon ay hindi ganito na si Boying ang nakaupo at nagpasabina ang Kamara sa Ombudsman na ilabas mo ang SALN ng Vice Presidente, kung hindi papayag ang Ombudsman, kaninong power ang mas mangingibabaw? Legal hierarchy, is it Congress o yun pong Ombudsman? Pwede siyang i-contempt ng Kongreso. At kung kinokontempt siya, pwede rin siyang dumulog sa Supreme Court at magpakasaklolo. Ganon kasi yung checks and balances.
But kasi nga, kung si Marty Esper ombudsman, talagang walang mangyayari. Yun nga po. Di ba? Oo. Nakita naman natin yan yung kalokohan ng panahon niya di ba? Na hindi umuusad lahat, walang prosecute na big time, tinatago lahat mga SALN. Kasi nga ayaw din makita So he was part, to my mind, he was part of the system that breeds corruption or protects corrupt. Kasi nga, ang premise ho dyan na malinaw sana, logic is, kung wala ka namang tinatago, ba't katakot na isa publiko yung sinasabi ng konstitusyon mismo na dapat na isa sa publiko? Mm-mm. Diba? Kung ano naman yung matinong ombudsman, sumumpa ka na maging ombudsman, alam mo naman ang trabaho mo. Kung ikaw pa yung nangungunang i-restrict yung access sa SALN, di parang betrayal yan ng iyong trabaho. So he will be remembered for that. So, unfortunately, matanda na siya. There's no way he can recover from that. But it's pretty obvious. Maganda lang ngayon, there's an opportunity kasi itong ombudsman, very decisive siya. So we hope it will continue. At maaari naman siyang testingin nung kabilang kampo, di ba? Yung kalaban ng administration. Kasi tingin din nila na ilabas ang talent ng lahat na matataas na opisyal. Ganun dapat. Oo, kumbaga ang pwedeng gawin dito ng kampo ni na VP Sara, lalabas mo SALN ko, labas mo na rin ang SALN ng iba pa mga opisyales, Marcos Jr., mga 'di ba? Kumbaga kakampi ng administrasyon, pwedeng ganun ang maging argument nila. Pero yung mga nagsasabi po na yung ginagawa ng Kamara ngayon hindi lang para ma-determine kung may probable cause para magtuloy po itong impeachment complaints, parang nagiging hearing na daw na dapat ay sa Senado pa ginagawa. Kayo po ba, Attorney Domingo, sa tingin nyo, ganun po ba yung nangyayari? Well, hindi dapat. At sa tingin ko, so far, hindi naman. Kasi kailangan din maintindihan natin na yung mga congressman, yung Committee on Justice at saka yung kabuuan ng Kamara, hindi naman pwede na, basta may nagsampa ng impeachment, sige, suportahan mo na, botohan nyo na at saka dalhin na sa Senado. Kailangan tinitimbang din nila. Diba? Kagaya lang din yan ng isang prosecutor o fiscal na kung may nag-file ng criminal complaint, ini-investiga muna nila. Tinatanong muna nila, sinusuri yung ebidensya, kung may kulang, sasagot mo lang ito, tignan nyo kung merong ganitong ebidensya para mas maayos yung complaint. Para may reasonable certainty of conviction. So, dapat intindihan ng taong bayan yan. So, para magawa ang tungkulin na ito, na yung bang hindi automatic na lang papatulan lahat ng impeachment complaint, di ba nararapat lang na mag-investiga muna sila. So, the proper term really is investigation. Kuminsan lang kasi nalilito na at ginagamit yung hearing at yun ang ay parang korte na kasi hearing. It's just a matter of terminology. The more appropriate the terminology really is investigation. Yun. Na nabibigyan pagkakataon ng magkabilang panig. At ito rin, ipaalala natin, nasa rules kasi nila ito At kung babasahin mo yung decision ni Justice Leonen, ng Supreme Court, sent by Justice Leonen, isa ito dun sa mga sinasabi nilang due process requirement. Tama lang na gawin nila. Baka mamaya-maya, tatakbo na naman sa Supreme Court. Di mawawalang saysay na naman yung mga effort na nag-file o kaya yung mga congressman na naniniwalang dapat panagutin ang Vice President. So, maingat lang sila. So, I don't think at this point, parang trial naman ginagawa nila. Hindi ko naman. It's an investigative hearing. But they have to be... but attorney, they have to be careful with their words. Kasi parang last time, ang binabanggit ni Justice Committee Chair Jervil Luistro, mini-trial So napagdebatihan na dapat hindi daw ganon yung ginamit na salita o termino. Kasi nga hindi naman daw trial dapat ang mangyari sa Kamara, kundi dapat sa Senado pa po yun. Pero yung pagpapatawag po ng witness, halimbawa kay Madriaga, kasama po ba yun sa evidence gathering para makita
makita nga kung may grounds para matuloy po yung impeachment. Kasama po ba yun sa trabaho ng Congress? Are they not overstepping sa kanilang function sa pagpapatawag po sa mga witnesses? And even kay VP Sara, na tinurn daw naman po niya yung imbitasyon. Hindi naman, sapagkat yung pagpapatawag naman, hindi naman para i-presenta siya as evidence o witness, kundi, tanong, pirma mo ba ito? Hindi ka ba kasi may affidavit siya eh. Hindi ka ba napilitan, o nabayaran, o tinakot, mga ganyan. At i-check nila kung consistent ba siya dun sa nakasulat at dun sa sinasabi niya. Parte ng trabaho nila yan to ensure na yung mga tumatayong witnesses at ebidensya ng mga ibang grupo na nag-hide ng impeachment complaint, meron namang katuturan. Isa rin nilang trabaho, titignan nila, can this be corroborated on material points? Importante yan na trabaho ng prosecutor. Kasi alalahanin mo natin, pag yan ho ay i-elevate, dadalhin sa impeachment court sa Senado, ang prosecutor, mga congressman eh. So tama lang na ayusin nila at siguraduhin nila na may sapat na ebidensya. Kasi kung hindi, kung file na lang ng file, kawawa naman yung nasasakdal, di ba? Pangalawa, pagdating doon, mapapahiya lang naman nagsasakdal kasi wala naman palang ebidensya. So sa tingin ko, tama lang yung pag-check, yung they verify the available evidence, documentary, and testimonial. Kasama na din yan yung pag-check, pagtatanong dun sa mga pumirma ng affidavit. Okay, so even yung mga sina Mary Grace Piatos et al., pwede ipatawag sa Kamara for evidence gathering. Hindi trial yon. Kahit po magtanong na, magsimula na magtanong yung mga kongresista. Oo naman, pero yung si Mary Grace Piatos, kalokohan naman ipatawag kasi alam na naman kongresista, meron ng certification ng Statistics Authority, civil register, na wala namang taong ganun. Alam na nila yun. Meron ng sapat na official document certification na nagpapatunay that they don't exist as human beings. So pag meron magre-request na ipatawag si Mary Grace Piatos, iba na pag-iisip ng congressman na yan. Sana naman huwag nang patulan ng committee. Oo nga. Kasi Oo. ano na yan, circus na yan. So, Pero alam nyo naman, alam mo naman dito, attorney, sa Pilipinas, baka magulat tayo, meron nga lumutang na Mary Grace Piatos bigla. Oo, Nagpakilala. Ako yun. Kakaiba dito ang mga proceedings. Pero attorney, yung pag-request ng SALN, anong taon po yan? Simula po ba yan sa pag-upo bilang halal na opisyal or during ng term niya as Vice President lang? Anong pwedeng ibigay ng ombudsman? Well, pagdating sa impeachment, the jurisprudence so far existing sa ating bansa at sa ibang mga bansa na kagaya natin ng structure at may impeachment process, ang inaano dyan, yung kasalanan niya bilang isang vice president. Kasi doon ang tinatanggal mo sa kanya. Pangalawa, ipaliwanag din mo natin, yung mga iba na panahon, pwede ho naman niyang subpina for other related offenses or crimes, hindi sa impeachment. Pero pinapaalala din natin na huwag masyadong umasa kasi din mismo ho sa rules ng ombudsman at saka din sa SALN rules, ang 10 years lang yung yung hinahawakan ng ombudsman o yung may ibang custodians. Kasi hindi lang naman ombudsman ang may custody eh. Supreme Court meron, court administrator, yung civil service, depende sa rango at kwanto. At pati yung Office of the President, meron din siyang hinahawakan. Ang rule dyan, 10 years lang. So, beyond 10 years, they are not required to keep the records already. Unless merong pending case. Yun ho yung nasa detalye ng batas at saka rules tungkol sa SALN. Ayun, kaso ang nire-request nila ay from 2007 to 2025. So ang sigurado lang pala mula 2015. Yung pag-upo niya as Vice Pag-upo niya, President. VP, at saka 10 years lang kasi yung hawak ng ombudsman. Ganon attorney? Oh, well, yun ang required. Pero hindi natin alam kung hindi naman nila sinulog, hindi naman nila nilispos. So kung meron sila, edi sabihin nila. Ngayon, kung
wala sila, sabi nila, wala na ko sa amin yan kasi 10 years lang kami required to keep it. So, yun ang isasagot nila. But with respect to the impeachment, my thinking on the matter is that it should be related to his tenure and his as the Vice President. Kasi doon sa ini-impeach, hindi naman siya ini-impeach as a mayor. Doon sa mayor, siguro anti-graft yan. Oo. Pero hindi impeachment. So, paano to? Kung halimbawa, kailangan nila ng SALN from 2007 dahil lang sinasabi nga po ng ilang kongresista, may mga discrepancies yung SALN ni VP Sara from 2007 to 2024. So, walang assurance pala na maibibigay sa kanila yung buong kopya na yun. Kasi mag-start lang ng VP. Kailan ba naging VP si VP Sara? 2022. Ay, tama ba? Nalilit. 4 years, Oo. 4 years ago lang. Oo, 22. So, it depends. Hindi natin alam, no? Hintayin natin ang formal na sagot ng ombudsman. Kung meron siya, at saka yung one ho kasi, yung sa mga mayor, ganyan, ang hindi na ombudsman humahawak, no? Hindi na custodian, hindi na ombudsman. Civil service na lang po yun. Pero ang sabi nga po ninyo kanina, kung halimbawa more than 10 years ago yung nire-request nila at hindi lang naman ombudsman ang may hawak ng kopya, ang may kopya nitong mga SALN na to, pwede pa rin nilang i-request yan sa iba kung mapatunayan nilang related dito sa impeachment. Kaso nandun yung question kasi VP ang usapan dito. Yes, there should be a showing that it is material and relevant to the ongoing investigation. Ito impeachment case investigation. So it should be in relation to her job as Vice President. Okay. Yung mayor, ibang kaso yan. Kung sa tingin ng ibang congressman na nagnakaw din siya noon, di mag-file sila ng anti-graft case sa kanya. Diba? O ano bang mga kaso na maaring masuportahan ng ebidensya nila. Then hintayin na nila yung ombudsman na magsubina ng mga records na yan. I see. Pero pag anti-graft case, wala naman immunity to kahit na VP ka pa. Wala ko naman. Ang Vice President, malinaw naman, walang immunity from suit while she is the Vice President. Ang Presidente lang po ang may immunity from suit while he is serving as President. Attorney Domingo, kung natuloy kaya yung impeachment complaint na naihain din kay President Marcos Jr., ganito rin po kaya ang nangyari? Aabot kaya sa pagpapasabina ng SALN? Malamang, kasi kung maalala natin, merong mga allegations ng graft and corruption doon sa na yan, mga complaint na yan. Ang mahirap lang kasi, very general. Wala yung tinatawag na ultimate facts, the facts that constitute the corruption. So, yun ang weakness ng mga naunang impeachment complaint kay President Marcos. Di ba yung iba pa nagsususpetya na mukhang hindi pinag-isipan na seryoso ito, baka pakawala lang ito. So, the lawyer who filed that has been explaining, yun ang burden niya. Kasi nga, tayong lahat na nakakita kasi napapublicize naman yung complaint, napupunan natin yung pagkukulang. So that should be a lesson naman na yung pag-file ng impeachment complaint, seryosohin. At huwag din tayo masyadong magalit dun sa mga mambabatas na sinusuri nila ito kasi trabaho nila ito, katungkulin nila. Hindi naman dapat na basta may complaint na, sige, file lang na natin. That will be very irresponsible of them. Oo. Attorney Domingo, we know na ang impeachment is also a numbers game at nakikita natin ngayon mukhang posibleng lumusot talaga ito sa Kamara. Kung aabot po ba ito sa Senado, ma-forthwith na kaya ito o matulad na naman doon sa nangyari dati? Well, sana nga, no? Nakakaintindi na ng simpleng English yung Senate President at mga senador. So far naman, ang narinig natin kay Senate President Soto, pagdating sa kanya, susundin talaga ng Senado yung malinaw na salita ng ating Constitution na forthwith. So, yun ang ano. But as to whether or not there will be enough votes, 2/3 vote yan of all the members of the Senate, so 16 yan, it remains to be seen. But nakikita na rin natin ang pattern sa
Senado, may mga nag-a-absent na, hindi nagpapakita, meron ng mga nakakasuhan, meron ng mga lumalambot, meron ng mga alingas-ngas na bumabaliktad. So, kaya nga, the challenge for the impeachment complainant and the House, kung sakasakaling botohan nilang dalhin ito sa impeachment court, is to do their job very well, na ipakita ang malinaw na ebidensya, malinaw na kasalanan, at karapat-dapat na parusang impeachment, pagtanggal sa conviction, pagtanggal sa office of the Vice President, para makumbinsi at walang choice kundi yung mga senador boboto. Ang maganda dito at crucial ang role ng media, pababantayan nyo kasi publiko Hindi kagaya ng Supreme Court na limited ang access kung minsan hindi nga kayo pinapapasok. So malilit hindi kayo pinapapasok sa Supreme Court. Ang impeachment proceeding, ang kagandahan, under the Constitution, araw-araw yan at saka open to the public. So yan ang that feature at with a vigilant media, mas sway ngayon ang public opinion perception, and hopefully maiko-communicate yan dun sa mga senador na gustong pa-re-elect muli, di ba? Para mangibabaw sana yung ano man ang katotohanan at ebidensya, hindi lang yung mga political gratitude o political alignment. Attorney, magla-last hirit lang po ako dun sa nabanggit ninyo kanina na meron ngang mga senador na hindi na nagpapakita, tapos merong makakasuhan. Kung halimbawa po na makaabot sa Senado ang impeachment case ni VP Sara at umabot na nga sa impeachment trial, pwede bang i-practice pa rin nung senador na hindi nagpapakita, at kung sakali pong idiretso at tuluyan yung pagsasampa ng kaso kay Senator Chis Escudero, for example, pwede pa rin ba nilang i-practice at gamitin yung pagboto nila pagdating po dito sa impeachment kahit na yung iba ay hindi naman nagpapakita na sa Senado? Kung babasahin mo natin yung rules of impeachment ng Senado, walang particular na provision tungkol sa participation in absentia. Kumbaga, di ba? At of course, sasabihin ng iba na hindi, kahit nagtatago ako, kahit nakakulong ako, napapanood ko naman sa media yung nangyayari. So that could be an argument in their favor. Sa katunayan nga, sa criminal case and civil case, sa rules of court, pwede na. We have successfully advocated for online hearing, online testimonies. So, baka din pwede doon. But it all depends on how the Senate will vote it. Kasi malinaw din sa Constitution that the senators have the power to prescribe their own impeachment rules. At sana ulit, hindi na pakikialaman yan ng Supreme Court kasi korte nila yan, hindi naman Supreme Court. So, that remains to be seen. Being a collegial body, pagbobotohan nila kung papayagan nila yan o hindi. Ayun. So it all boils down dun sa magiging desisyon ng Senate leadership. Pwede ba or hindi? So yun yung hihintayin. No, hindi naman. Senate leader, let's be correct you on that. Okay. It has to be, of course, pakikinggan. Kaya nga siya Senate President. But majority vote pa. Ganun naman ang kanilang proseso. Ganun naman ang kanilang tradisyon. Sige po. Okay. Oo, so marami-rami tayong natutunan ngayon mula pa rin kay Attorney Domingo Cayosa. Maraming salamat po, Attorney. Sa susunod ulit, ha? Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po. Once again, constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa